Hey mga buddy, welcome to the channel kung bago ka lang dito, and welcome back to the channel kung matagal ka na dito. And today, we have another Kia Stonic to drive. Kasi na-review ko ng Kia Stonic mga buddy. Pero ang gagawin natin ngayon sa Stonic is itetest drive natin siya sa Sampaguita, Burgring. But we'll start here at QC. Silipin na rin natin yung kanyang fuel economy. Nagpa full tank ako. Yan, as you can see, puno yan. And checkin din natin yung average fuel consumption niya dito. Pero i-full tank ko ulit pagbalik. So yun, magbiyahe tayo from QC. So may experience natin ng traffic, ang expressway, at syempre twisties, performance driving mga buddy. So anyway, what are we waiting for? Let's do this. So anyway mga buddy, kakategorize ko na lang to as used car dahil ito ay 2022 model or 2021. Alam ko 2021 nga yata. And I believe this is LX80. Automatic siya. 6-speed automatic transmission. So hindi naman na ganun ka-traffic ngayon, pero at least city driving experience natin. At mag-NVH na rin tayo. But anyway, maiba tayo. Ito yung papalitan ng na Kia Sonet, itong Stonic. Hindi ko alam kung bakit napaka few years lang hindi na nagtuloy-tuloy, no? Tapos papalitan ng Sonet. Tumattend nga ako nung lunch nun. Mas mataas daw ang ground clearance nun kaysa dito. Saka mas power to weight ratio, mas magaang daw yun kumpara dito. But this is 1,117 kilograms dry o curb weight. So mas magaang daw yung Kia Sonet kesa dito. This is 99 horsepower, 133 newton meters of torque. Hindi na rin masama para sa 1,117 kilo. Expressway tayo mga buddy, NVH. Actually medyo maingay. Mas rinig ko yung kapaligiran, yung hangin. Siguro manipis or konti ang nito, insulation. Vibration sa engine, smooth naman, 4-cylinder Noise sa engine, tahimik naman siya, 80 kilometers per hour tayo ngayon. Tire noise, 100 kilometers per hour, medyo maingay. Harshness, hindi naman. Actually, komportable nga ang suspension nito Hindi naman matigas or parang sedan ang ride nito mga buddy. But this is a crossover. Welcome to Calax mga buddy. Tataka naman ako, dito mas tahimik yung goma kumpara dun sa Spalto, dun sa SLX. Mas tahimik siya dito. Kanina dun, rinig ko yung ugong Spalto yun Dito meron din pero parang mas mahina. Although wind noise at 100 kilometers per hour meron. But hindi naman ganun kagrabe ang wind noise niya. So hinahayaan ko lang muna siya mag-isip mag-isa yung transmission. Kasi hindi siya ganun ka-responsive for my taste mga buddy. Kailangan mong ibaon ng maigi para siya mag-downshift. Hindi gaya ng ibang mga natetest drive natin, half throttle or light throttle lang. Downshift na siya kung kailangan. Ito medyo malalim bago siya mag-downshift. Saka ang torque is really up high. Karakteristik ng mga 4-cylinder inline 4 sa low RPM, hindi ganong torquey pero doon siya sa dulo. Ride is really smooth for what it is mga buddy. Malambot, maganon. Parang mas tahimik pa talaga siya dito kumpara dun sa Spalto. Sa Spalto, rinig na rinig mo yung ugong ng gulong. Minsan kasi talaga depende sa goma, sa road surface. Pero at 100, parang may konting dito. Steering wheel is surprisingly agile. Maliksi siya. Konting gano'n yan, Oh! At malalaman natin yan doon sa taas, syempre. Pero magpa-power test muna tayo dyan. Paakyat ng People's Park. Yan, matarik yan, Although nag-iisa lang ako, gaang, di ba? Aakyat naman.
Yun nga lang kung gusto mong kailangan mo diinan talaga yung yung throttle niya para mag-downshift pa siya. Hindi ganoon ka responsive in light top of the throttle. Right. Ang komportable ng ride niya. Syempre may konting mga bounce, mga imperfection sa kalsada. Pero yung ride niya is more of a duyan. Yan, downshift. Minsan naman, pag nakaka-detect siya ng, kunyari, paakyat, nagda-downshift naman siya on light throttle. Pero minsan hindi. Pero steering action is very good, mga buddy. Napaka-sharp niyan lumiko. Yun nga lang, electronic power steering, walang feel. Hindi siya bumibigat on any circumstances. Subukan pa natin ang power test dyan! Yan, mga paakyat na dito, mga buddy. Yan ang niya. Yan ang sitwasyon niya ngayon. Alright. Madaling i-left foot braking kasi maluwag yung pedal box. Okay. Yeah. Yan. Ahon. Ahon. Yan. Yan. Kailangan kong baon ng maigi para mag-downshift. Tahimik naman yung makina pag medyo ginagalit mo, pag umaabot na siya ng 4,000, 5,000 RPM, hindi naman ganun kaingay. Apak! Yan, nakasagad pa ako nyan. Shift kagad siya, 4-2. So meron naman tong manual mode dito. Hindi ko lang muna i-reserve ko yun dun sa Sampaguita Burgring. Power test muna tayo dito. May pambangkingan dito, bangkingan, akyatan. Dito akyatan na naman. Oh yeah. Ride is talaga, napaka komportable naman. Oh yes. Cat, baon. Yun, tagal mag-downshift. Kailangan ibabaon. Okay. We go. Na we go. So far so good, pero low end torque is not there. At sa 4,000 siya umaano ng power. Hindi gaya nung mga 3 cylinders. Low end, ang ganda ng torque eh. Ito, pilipit na naman, paakyat. Alright, apak, baon. So nasa taas na tayo. That concludes our power test. Okay naman, but you really need to step on the throttle. Doon tayo sa Sampaguita Burgring, mga padi. We're here to test this Kia Stonic. Comfortable ride, no lamog. Although you feel the dump, the vibration, pero hindi lamog. Yes. So lalagay ko na to sa manual mode. Manual mode na tayo ngayon, mga padi. So up is up, down is down. Minsan kasi nakakalimutan eh. Down. Tires are stock Nexen from the factory. Remember, mga padi, this is a 3 or 2-year-old car. 36,300 plus kilometers on the clock. Mild lang tayo, mild. Very smooth shifting.
Right now, naka-aircon pa tayo mga buddy. And it's a weekday, kaya wala masyadong dumadaan. Ay! Walang nagpa-flag. Nice view. Napaka ng steering nito mga buddy, steering action niya. Right, dandan. Ito yung may roadwork. End of roadwork. Bakit may ganyan? Parang sa Baguio, nilalagyan na ng mga ano. Steering action talaga isang karakteristik nito na gustong-gusto ko. Bakit ito papalitan ng Sonet? Sana ma-testing natin yung Sonet as soon as possible. Kasi ito, it drives good eh. Yung ipapalit, as far as I know, 1.5 liter. Ito, 1.4. Konting difference sa power and torque. 4,000 lang muna tayo. 4,500. Oh, daming mga debris. Siguro pag umuulan, lalaglagan yung mga padi. Okay. Kakain ng linya kahit anong mangyari unless it's very open. Flat out. Oh yeah. Brakes are fine. Ganda ng pressure niya. Mataas. Sana hindi siya magbago hanggang makarating tayo sa baba. Hindi siya ganong humihiga. Holy shit. Makain ka ng linya. Unless it's open like that. Ganda na handling. Pwede. Oh. It's like a go-kart. Hello, Taal. Yes. Tahimik naman yung makina kahit binibirit. Technical part.
Ako ba't papalitan ng Sonet to? Sana ma-test drive ko yung Sonet kagad. Pero dinala ko to sa ilog, mga padi. Kung di nyo pa napapanood, click nyo lang yung pop-out banner na yan or yung link sa description sa baba. Pero mamaya na, after nitong takbo na to. Tapusin nyo muna tong run na to. Shifting is very smooth. Hindi ko alam kung DCT to or torque converter. Oh yeah. Respect, respect. Alright, ABS working fine. Okay, yung brakes niya medyo nagiging ano na, humihina, nagiging medyo spongy. So palamigin muna natin. One flow. Aircon. Yan ang isang flow. May nakita na akong flow. Although, syempre, hindi mo naman gagawin yun, di ba? Siguro, sometimes, medyo spirited driving. Pero not too much. Don't do it too much. Or unless magpapa-replace kayo ng brake fluid. Whoa! Stability control. Magana. Okay. Hello, Tal. Woo! Alright. Here we go, Tal. Yun lang, may flow. Yung preno, yan, medyo spongy na. On that kind of driving, kaya huwag niyong gagayahin, mga padi. Pero the car handles very good.
It handles very good kung naka-on ang traction control. Hindi ako nagpatay ng traction control, mga padi. Handling is very good. Steering action is very good. Yun nga lang, syempre, electronic power steering to, mga padi. So, medyo light. Wala siyang feel sa mga liko. Pareho lang yung weight niya. Ganun siya. Ito yung video hindi ko nagawa noon dahil iba pa yung format nung vlogging ko noon, yung type of testing ko noon, mga padi. But now, sa wakas na testing ko na rin siya dito sa Sampaguita. Okay naman siya. Electronics are working fine. Stability control, ABS, brakes, medyo nag-fade ng konti. Siyempre, may konting traffic sa taas. Baka mas nag-fade pa yun lalo kung medyo na-push ng konti. And again, mga padi, yung mga nagsasabing kaskasero or ganyan, I'm just testing car. This is not my habit. Kinaklaro ko lang, hindi ako ganito mag-drive. Kaya sa mga nagbabalak bumili ng used Kia Stonic, I can say na it's a good car. Hindi man siya kaluwagan, pero alam ko mas maluwag to ng konti sa Toyota Race. Dahil yun ang isang competitor nito, Toyota Race, mas maluwag siya. At para sa akin, mas may dating to kumpara sa Toyota Race dahil yun ang main competitor nito. But unfortunately, papalitan nga to nung Kia Sonet. At hopefully matest drive natin ang Kia Sonet as soon as possible para malaman ko kung bakit papalitan ng Kia Stonic. If you enjoyed this video, mga padi, pakidut-dut na yung subscribe button na yan, pakidut-dut na para lagi kayong updated sa mga videos ni Mab Auto. At kung nag-enjoy kayo sa drive na ito or sa test na ito, pakidut-dut ng pakidut-dut yung like button na yan, mga padi. That way, baka sakaling gumana yung tinatawag na YouTube algorithm. And pag gumana yung YouTube algorithm, syempre, papasa ni YouTube yung video ko sa mga naghahanap ng ganitong video. Kunyari, Kia Stonic, yan, ganyan, test drive, or Kia Stonic review. Mga ganun bagay, mga padi. Pag gumana yun, papasa ni YouTube yan. At the same time, mas kikita ko, mas makakarenta ko ng kotseng mga nire-request nyo na hinahanap ko pa isa-isa kung saan ko marerentahan. Anyway, thank you for watching and I'll see you again on the next car review, mga padi, or test drive. Oh! Okay na yan, sir. Nasa bibig na? Okay. Okay na po. 17.15. Divide tayo, mga padi. 164.9. Okay. Divide tayo. 164.9 divide 17.15 equals 9.6 kilometers per liter. It's a mix of traffic, cruising at 100, syempre yung sa Sampaguita. So 9.6 kilometers per liter. Interesado ka pa ba sa Sonic?